Marami ang nakiisa sa taunang Earth Hour o pagpatay ng ilaw sa loob ng isang oras noong Sabado ng gabi. Ito ay pandaigdigang kilusan na pinangungunahan ng Worldwide Fund for Nature. Layo nitong labanan ang climate change at isulong ang sustainability. Isa ang Pilipinas sa aktibong bansa na nakikiisa sa Earth Hour. Sa katunayan, pumangatlo ang bansa sa Earth Hour Global Hour Bank noong nakaraang taon kung saan pumalo sa 116,000 hours ang naimbag. Kaugnay po niyan, makakasama natin si Christine D. Labis Montenegro ng Worldwide Fund for Nature Philippines. Magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon. Yes, Ms. Christine. May record po ba tayo kung ilang oras po yung naiambag ng Pilipinas sa Earth Hour ngayong taon? Nalapasan po ba natin yung 116,000 hours natin last year? Yes, meron na po. And we are proud to share na ngayong taon ay nag-number 1 ang Pilipinas globally sa our bank. The Philippines was able to log a total of 1,377,303 hours of action for Earth. At para po sa kalaman ng lahat, for this year, halos 3 million hours po ang nai-record ng WWF International for Earth Hour. At talaga pong nakatutuwa na halos kalahati po nito ay nanggaling sa ating mga Pilipino. And top 2 po ngayong taon ay China with over 700,000 hours and sinundan naman ito ng India with over 300,000. Tayong tatlo rin po ang nasa top 3 noong isang taon. Naku, magandang balita po yan. Siguro po, ano po ba yung nag-contribute po para po mas na taasan pa po natin yung record natin last year? Yes, so bukod sa low drop sa national energy consumption, ang pinakamalaking nagawa po ng Earth Hour this year is it brought people together for nature. At dahil po sa Earth Hour, nabigyan po ng atensyon ang mga issue ng ating kalikasan, which really inspired millions of people, especially Filipinos, to act and advocate for urgent change. Ms. Christine, layo din po ng Earth Hour na mapanatili po sa 1.5 degrees Celsius. Ito pong climate threshold po pagsapit ng 2030. Para po sa ating mga viewers, pakipaliwanag po itong climate threshold at bakit po ba mahalaga na mapanatili po ito sa ganitong temperatura? Yes, so ang climate threshold po na 1.5 degrees Celsius ay ang naset po na limitation sa pagtaas ng global temperature. Ito po ay ayon sa ating Paris Climate Agreement upang maiwasan ang matinding epekto ng climate change. Pero sa ngayon po, we are at a very critical point kung saan nanganganib hindi lamang po ang ating kapaligiran, kundi pati na rin ang ating kinabukasan. Kapag po kasi tayo ay lumampas sa 1.5 degrees Celsius na threshold pagdating ng 2030, maaari po itong magdulot ng mga irreversible damage sa ating planeta. Kasama po rito yung paglalong pag-init ng ating kapaligiran o patuloy na pag-rise ng ating sea levels at yung biodiversity loss na sobra pong mahalaga sa ating kabuhayan. Kaya naman po, para maiwasan natin ito, kailangan nating magkaisa lahat. And by lahat, we really mean individuals, communities, businesses, governments, para po mapangalagaan po natin ang ating kalikasan. Sobrang importante kasi nito sa susunod na mga taon para atin ma-make sure na matapos po natin ang dekada na mas maganda po ang estado ng ating kalikasan. Ms. Christine, ito po bang isang oras na pagpatay ng ilaw? Gaano po ba kalaki yung naitulong po nito sa paglaban po natin sa climate change? So, yun nga, as I've mentioned earlier, ito yung nakatulong po talaga sa ating pag-conserve ng nature, no? And maliban nga po dun sa pag-switch off ng ating lights na nag-low drop ng ating national energy consumption, marami rin sa ating mga kababayan ang nag-take action in different ways such as tree planting o di kaya pag-join sa ating mga activities such as the Earth Hour Virtual Run. Sa ngayon po ba ongoing yung Earth Hour Virtual Run po natin as you've mentioned at sino-sino po yung mga pwedeng sumali? Yes, so we are very excited po, no? Ang Earth Hour Virtual Run ay isa pong kakaibang paraan po natin sa paglaban ng ating planeta habang tayo ay nanatiling aktibo. So for this, you can actually run anywhere and everywhere. And every step that you take would support WWF's conservation efforts. So for this, participants can simply register through our Pinoy Fitness Atleta app
or they can visit bit.ly/EHVR2025 for more details. So here they can select their preferred package for as low as 745, and pwede rin po silang mamili ng kanilang target distance. So it can be 10, 20, 40, or 60 kilometers. And once they have completed their target distances, they simply have to submit their proof of run, at pwede po itong through GPS tracking or mga fitness apps like Strava. So ang registration period natin is still ongoing po until April 5. While yung run period nila nagsimula po noong March 22 during Earth Hour at matatapos po ito this April 30. Pero yun nga po, maliban po dito, the exciting part is marami po tayong incentives for our participants. So they can receive an e-badge, an e-frame, an e-certificate, and an e-bib. And all more beyond that, they also can get a medal, a shirt, and cap of their depending on their chosen package. And more importantly din, meron din po tayong mga raffle prizes na pwede nilang mapanalunan, gaya ng mga overnight hotel staycations, mga gift certificates, tsaka mga lifestyle merchandise. Miss Christine, talagang usong-uso na nga ngayon talaga yung mga run na yan, pero ito kasi meron kang purpose. Just to be clear lang po, paano po ulit makakatulong itong virtual run na to sa ating advokasya? Yeah, so the registration fees po kasi, proceeds will go to WWF Philippines. And beyond that then, yung mga hours din kasi nila that they give for to Earth is also really a one way for them to pledge their support for nature. I was wondering, last question na po, Ms. Christina, are we also looking at expanding this initiative, yung Earth Hour, let's say for example, once every quarter, para mas malaki po yung naiambag natin sa ating environment? Yes, and that's definitely the goal din naman of Earth Hour, It goes beyond the hour, na hindi lang sana ito maging isang araw lang sa isang taon. Sana ito ay mag-inspire pa natin sa ating mga kapwa Pilipino and sa lahat po na bawat araw, no matter how small the steps are, it definitely helps protect our nature. Alright, maraming salamat po muli sa inyong oras, Christine D. Labis Montenegro ng Worldwide Fund for Nature Philippines.